anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo, baka may lumabas na gender. Mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka liman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko nga pala ang aking membership. Baka lang magustuhan nyo ang aking in-offer na perks. How to join? Pakiclick lang ang join button dito sa YouTube. Anyways, magsimula na tayo. Wala tayong subject dito. Kasi walang lumabas na tao So, literal na general reading to. Okay? Pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo, o sa kakilala. Wala akong pang describe para makilala nyo. Yung bida natin. Tingnan natin dito sa clarifier cards. Alamin natin itong 9 of swords. 9 of swords tapos the star. Ano yan? So, yung 9 of swords natin, may the star, 3 of earth, o 3 of pentacles, 2 of cups. Ang dating kasi sa akin, may nagwo-worry dito More like relationship reading to. Relationship reading pero long distance sila sa isa't isa. So, sa madaling salita, may someone na nasa abroad or literal na magkalayo lang nowadays. Pwede rin ganun. Na parang pag di sila magkasama, nag-worry yung bida natin na baka sila na nung ka-workmate niya. So, ganun lagi nag-worry yung tao dito. Whether long distance o hindi. Pero malaki chance na long distance kasi may the star Or pwede nga rin na hindi man sila long distance every time na hindi sila magkasama. Doon na papasok yung distance. Every time na hindi sila magkasama, feeling niya magiging sila or sila na nung partner niya saka yung ka-workmate. So, sa madaling salita, may pinagseselosan siya. Ka-workmate. Ka-workmate ng partner niya. Ngayon. Ano to? 4 of Wands. Ace of Cups na dito. 4 of Wands. So, yung 4 of Wands natin, may strength. Ay, dito yun. 4 of Wands, kinlarify ng Ace of Pentacles. Dalawang Ace. Ace of Cups. At the Strength card. Ano ulit yun? Kalo to? 4 of Wands. 4 of Wands. So, ang dating sa akin, may chance pa na magkaayos sila,
Kasi magmumukha ng happiness yung 4 of Wands natin, o celebration, harmony. Ngayon, paano sila nagkabati? Well, sa pamamagitan ng suhol. Sinuhulan yung tao dito. Sino man yung nagsiselos, tinapala ng pera, or may binigay sa kanyang something like peace offering. Yung binigay sa kanya, mamahalin kaya syempre natuwa yung yung nagsiselos. So mahirap hindian yung ibinigay sa kanya dito, kasi bibilan siya ng something na mamahalin nga, or iti-treat siya sa mamahaling restaurant, or ewan ko kung anong bibigay na something na mahal. So magmumukha siyang bribery or suhol or peace offering. Tapos magkakayo sila. May strength card dito kaya may celebration. Strength, ibig sabihin sila pa rin going strong. Naman to 5 of Pentacles natin, ito 5 of Pentacles. So yung 5 of Pentacles kinalarify ng 7 of Pentacles. Ito may tao na tayo. Empress saka Hanged Man. So yung tao natin, siya yung gagawa ng sasabihin ko dito, or siya yung mag-embody na lang ng energy dito sa reading, dito sa 5 of Pentacles. So yung babae, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo, di-describe ko, tingnan nyo kung makikilala nyo. So pwedeng kayo mismo to, person nyo o kakilala nyo. So ito yung description. Nanay, nanay, kasal, mayaman, kundi mayaman, may business, kung walang business di may trabaho, senior, boss ng iba sa inyo, kundi sila mismo yung boss dito, senior, o pensionado, or kung walang work pero pinapadala naman ng kamag-anak, pwede rin pinapadala ng pera. So siya yung magayang body nitong sasabihin ko. Kasi siya yung insecure dito siya yung nagsiselos actually. Ngayon, may tayo 7 of Pentacles. Kasi itong 7 of Pentacles natin, magmumukha na siyang pag-pay attention sa details. Ay, tama ba? 8 of Pentacles pala yan. Ano ba tong 7 of Pentacles? Contemplation or reassessment sa
tinakbo ng buhay niya. Magre-reflect yung tao dito, in short. From past to present. So, magre-reflect lang naman siya, kundi siya satisfied sa nangyayari. So, sa madaling salita, makakaranas yung babaeng to ng mild dissatisfaction. Kasi insecure siya dito eh. Na para bang kahit suhulan siya or kung ano man ang sabihin na pampakalma ng partner niya, hindi mawala-wala sa isip niya yung insecurity. So, yung hangman natin dito, feeling stuck siya o nakahang siya. Nababalot ng illusion ang isip niya at magiging ano na to, Neptune. Para bang wala siyang clarity. So pag ganyan insecure, ibig sabihin may bumabagabag sa isip, hindi niya po makuha yung clarity na gusto niya, kaya nakang siya, as in na stuck sa sitwasyon. O siguro nagpapakamartir siya dito, case to case basis. Pero ganun eh, more like maguguluhan siya dito. Darating yung period na hindi niya nakaya yung bumabagabag sa isip niya, hindi niya nakayang harapin ba, or siguro nagiging somewhat toxic na siya dito sa sobrang insecurity. Ngayon, ayan na itong 8 of fire natin, no? 8 of wands. Oh, ito na yung 8 of pentacles na sinabi ko kanina, na pag pay attention natin sa details, or all about hard work, commitment. Tingnan natin ang mabubuo ko dito. Oh, dito yung 6 of pentacles saka ace of fire o ace of wands. Ito magiging arrows of love na to. So more like mag-e-effort yung lalaki. Love bombing ba to? Arrows of love, love bombing. Diyos ko. Meron pa tayong generosity. Love bomb ba to? Ano mo ka? Love bomb to. Ace of fire. May kinalaman sa passion, enthusiasm, energy. Ewan, kumuha siyang love bomb sa akin. Yung effort, mag-e-effort, magiging kind. Ang dami action na ginagawa dito. Tapos ito nga, arrows of love. So, pwedeng maging somewhat bolero ang lalaki dito, or masyadong loving, caring, pero mukha nga siyang love bomb sa akin. Ang sakit ng ulo ko. Love bomb siya dito. Ang tanong,
Totoo ba yun? Yung hinala ng bida natin. Kasi baka naman, sincere naman yung love bomb dito ng lalaki. Kasi dalawa naman pwedeng senaryo ng love bomb. Love bomb in a way na suhol, or love bomb in a way na bilang tawag doon, compensation sa nangyari na nagselo siya pero wala naman talaga, so kaya nilabam niya para di na magselo. Eto, gamitin natin yung isang deck, mas maganda yun eh. So totoo nga ba yung intuition ng babae dito na may something dun sa ka-workmate at yung sa asawa niya? No? Tingin ko magtamang hinala lang yung babae. Sa sobrang obsession niya. Insecure kasi siya eh. So yun, tingin ko yung babae may problema dito. Kasi mukha namang committed yung lalaki kasi inuuwian pa rin naman siya eh, di ba? Oh. Umuwi pa rin yung lalaki sa kanya. So, ibig sabihin, siya yung priority. Kasi mag-alinlangan na kapag di siya umuwi. Ibig sabihin lang, sa iba na nakatira. May iba na unuwian. Kasi ito sickness eh. Ito naman worry, obsession. Obsess yung babae nga. So, ano tayong magagawa pag ganyan? Yung babae yung may problema. So, bawas-bawasan yung pagiging obsessed. Siguro, possessive. Kasi, baka mabuisit yung partner niya. Sobrang buisit, baka iwan na siya, who knows. So, kalmayin niya sa sarili niya at huwag masyadong insecure. Siguro yun yung advice dito. Kasi wala namang someone else eh. Di ba tinutoxic niya yung sarili niya? Anyways, ano pang ibang mensahe dito Pero teka lang, ayusin ko na tong mga card. Kasi nakakatamad magayos. Ayusin ko na ngayon. Parang mabilis akong matapos mamaya. Saglit lang naman to eh. Diba? So dito na tayo sa susunod. Na pang general info. So, dito sa part na to, Lenormand din to, pero magkaiba sila in a way na dito may extra eh. Mga extrang tulad nito, wala namang cut dito sa Lenormand. Ay, meron din palang extra dito. Wala rin tong market eh. So, parehas lang silang Lenormand. Dito, walang market. Ito meron. Itong cut, wala nito dito. So, ang maganda dito sa deck na to, may mga extra card na self-made ba
noong creator. Yun ang gusto ko. Dagdag info. Kaya lang dagdag aralin din. Pero mas gusto ko yun. May bagong info. Anyways, rumble na to sa part na to. Pwedeng magdugtong to sa kwento o hindi. Hindi ko na i-clarify kasi madali mode na ako. Incense burner no nga ba to? Kasi walang incense burner sa Lenormand. So isa rin siya sa self-made card ng creator. Ang dating sa akin sa period na to, makakatulong ito kasi moon so wala kasi akong June na kalendaryo. May kalendaryo pero hindi ko pa siya na-turn sa June. Nasa May pa rin ako kaya hindi ko alam kung kailan ng new moon, full moon, na parang during sa time ng ganon nag-cycle yung moon, nag-iba ng shape o cycle nga, makakatulong mag-incense, magpausok, pang taboy ng negative energies. So pwede din dyan yung sage, palo santo. Pero may nakita rin ako witchcraft. Pwede rin pala yung cinnamon stick. So pang daw siya, blessing, pang attract ng blessing. Pero hindi ko pa na-try. Pero nakita ko lang na yung cinnamon stick nagmukhang palo santo na may ganun pala. Hindi ako aware. But anyways, baka gusto nyo matry. Gusto ko rin i-try kaya lang hindi ko pa masikaso. Anyways, ano pang makukuha natin dito? Ring mo. Oh. Ito promotion Maraming pwedeng case. Promotion, commitment sa workplace in a way na hindi mag-resign sa period na to, or mapopromote, new contract. Sabihin natin probationary yung iba sa inyo. So kung probationary, more like magiging permanent na siya. May para bang level up. So from job order naging casual, pwede rin casual to permanent. May contract kasi new contract, ewan ko anong contract to, business deal siguro, sponsorship, business deal, new project. Ngayon, halimbawa nakaaway yung kamag-anak ba, pwede pa magkabati dito. Ewan ko kung sino kamag-anak ng asawa or kamag-anak niya mismo.
Pero kung ganun ang sitwasyon, may kaaway, kamag-anak, kadugo, may chance pa na magkaayos. Kaya lang 25 minutes na pala to. Dito ka pwede magtagal. So, particular yung magkaaway na magkadugo. Ano siya uncle, auntie, grandparents, o parents mismo. Sabihin natin parents ng asawa. Pwede rin, no? O nakaway sa workplace. Pwede rin. Anyways, proceed na tayo sa huli. Huling deck. Basahin ko na lang tong huling deck para mabilis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nga fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Kuha lang ako ng 3. General advice or prediction na to sa period na to. So sabi dito, learn. Let love show you how to learn from each other. Telepathic. Close soul connections are harmoniously synchronized, creating moments of telepathy. 1111. 1111 is an important number for twin flames. It symbolizes the harmony and balance of soul counterparts. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.